Ang SMNI episode na ito na may patanong na pamagat na Speaker Romualdez, inabot ng 1.8 billion pesos ang travel expense ang naging sentro ng pagdinig kanina ng House Committee on Legislative Franchises tungkol sa umunoy fake news ng SMNI. Pinunayan ni Quezon Representative J.J. Suarez ang idinepensa ng legal officer ng istasyong pag-aari ng Suarez Sug Media Corporation. Walang fake news at nagtatanong lang naman daw ang anchor ng programa. There was no allegations about the 1.8 billion pesos, Mr. Chair. It was just a question given not in behalf of SMNI, but it is a statement by an anchor of SMNI. And there is a disclaimer in every program of SMNI that any statement made by the anchor guest is not the official stand of SMNI. Kaya nang hindi ko maintindihan at hindi maintindihan itong congressman na ito. Itong congressman na ito talagang halatang-halatang nag-iinit lang ang puwit. Hindi, sa tingin ko nag-iinit lang puwit nito kay Duterte. Ewan ko ba? O anong kasalanan ng SMNI sa kanya? Second, Mr. Chair, there was no deliberate false information. Pero hindi yan bumenta kay Congressman Suarez. A question, attorney, is this. Congressman Joboy, what color is your baron? That is a question. But when you say on live TV, meron po kaming natanggap na balita. Ang speaker ay gumastos ng 1.8 billion pesos sa traveling. Hindi lang yun. Baka madagdagan pa yan kung isasama yung entourage. Baka umabot pa ng 2 billion. Dito, sa part na to, tama naman yung punto niya. Okay? Pero yung idadamay niya yung franchise ng SMNI. Sobrang kasipsipa naman yan. Sa tingin ko, sablay yun. Pero yung sinasabing, yung palusot na it's a question, alam nyo, style lang yan para hindi ma-libel. Oh, sus, alam naman natin gawain niya ng mga media para hindi lang ma-libel, di umano. Diba? Pero yung kitang-kita naman yung malis nung diskusyon Always remember yung malis, okay? Yung malisya, ika nga. Kung anong pinupunto ng diskusyon, di ba? Kitang-kita naman natin yung diskusyon nila na talagang there is such a implication na yun ang ini-imply o yun ang implication nila na meron talagang 1.8 billion. Kaya nga ako naiinis kasi even if I don't like Romualdez, but please do not throw fake news kasi nadadama yung mga tamang atake. Ang nangyayari tuloy, baka madamay pa kaming mga umaatake ng tama dahil sa kapalpakan ninyo, dahil sa fake news nyo, unless meron kayong may provide na evidence. Di ba? Dinagdagan pa. At sinabi, how do you spend 1.8 billion pesos? Umuwi pa ba siya sa bahay? That's not a question, attorney. That is, at the very least, malicious innuendo. At the very least. But from where I'm standing, that is a direct accusation to the House of Representatives. We cannot dictate on our anchors. Ito tama to. Ito, sa tingin ko tama ito. What questions to ask, how to ask it, when to ask it. In the same manner, if there are guests there, we cannot also tell the guests to answer this way or that way. They exercise a certain degree of independence. Pagdidiin naman ng mga kongresista, hindi rin pwedeng sabihin ng Tama naman yung sinasabi na nagtatanong lang pero halatang-halata naman di ba? Kaya lang, etong congressman na ito, tignan nyo kung saan sasablay itong congressman na ito tingnan nyo. SMNI na protektado sila sa kanilang disclaimer dahil nasasaad sa Section 4 ng kanilang prangkisa o RA 11422 na hindi dapat hayaan ng franchise holder na magamit ang kanilang mga pasilidad sa pag-eere ng mga indecent language o pagkakalat ng deliberately false information o willful misrepresentation.
If you can prove that the 1.8 billion pesos is true, I'll resign. But if I can prove that the 1.8 billion that your program said is false, lagay nyo dito yung prangkisa nyo on the line. Kaya ka? Yan. Bully. Makabuli ka naman. Sasabihin na naman ito, Oy, Banat Bay, may bully. Mayabang din tong congressman na to, no? Hindi, sa totoo lang medyo, kasi, eto sa tingin ko may sablay talaga si Eric doon, yung ka-Eric na yun, tsaka yung si Badoy doon. Sa tingin ko may sablay talaga sila. Sa ginawa nilang yun, okay? Error, sabi nga nito isa, hindi naman fake news yun, nasa website sa GAA talaga, pero kabuuan ng travel expenses, kaso hindi handa si Eric, walang invitation in advance. Ganun pa rin yun, okay? Sa akin, ganun pa rin yun kung sinakyan mo kaagad ng mali-mali ang impormasyon. Tapos, sasabihin mo na, paano pa doon natutulog? Tama naman yun, may punto yun. Ang nakakairita lang dito, yung una-una, ang Speaker of the House, o the entire Congress, sabihin na natin, di ba? The entire Congress, wag ho dapat kayong pusong mamon, di ba ho? Pwede nyo namang, akin lang call out. Sabihin nyo, tawag dito, Eric, at saka ikaw Badoy, mali ang sinasabi ninyo. Will you apologize? Hindi yung dadamay ko yung franchise nyo, Share bully kayo, share bully. Hindi, di ba? Bully kayo, share bully. Pambihira. Napaka Hindi, alam mo yun, okay naman yung sitahin mo, mali mali. Di mali. Nagkamali. I mean, lahat naman ng tao nagkakamali. Actually, dito pa nga sa part na to, umami naman yung si Eric. Sabi niya, kung kailangan magsorry siya. Nagkamali. Okay na yun, magkamali. Talagang ganun ng tao, nagkakamali. Diba? Sana na lang kay Eric at saka dito kay Badoy, huwag kayong masyadong sumosobra. Yung sakto lang, saktong banat lang para, alam mo yun, yung eksakto lang, para hindi naman masisira yung credibility ninyo. Yun ang problema Pag sinosobrahan ninyo, nawawala yung credibility. Sakto lang dapat. Ang problema naman dito sa isang to, tanggalan kayo ng franchise. Share, napaka nyo naman. Napaka pusong mamunyo naman, di ba? Parang napaka nyo naman para tanggalan kagad ng franchise. Mr. Chair, if I may. Hindi, yes or no? I cannot answer that, Mr. Chair. I'm just a lawyer. And that's not part of my authority. Oh, yes or no? Para pala ito yung nag-road rage Akin na lisensya mo. Ba't ka dyan? Kong, wag mo akong patatawag Baka ibuli mo rin ako. Paglilinaw ng House Secretary General, hindi 1.8 billion pesos, kundi 4.347 million pesos ang travel expenses ng opisina ni House Speaker Martin Romualdez mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Kung gastos naman ng buong Kamara ang sisilipin, aabot lang ito sa mahigit 39 million pesos. Humarap din sa pagdinig ang angkor na si Eric Zelis. Giit niya, 2 ang kanyang source tungkol sa travel fund ni Romualdez. Pero kalaunan inamin din niyang nagkamali sila at hindi nakumpirma ang impormasyon sa Kamara. Are you willing to recant your statements and apologize to Congress? If that will heal the wound of the degree of an amount of insult that was forwarded to Congress, kung ganun pong epekto niyan, wala pong problema sa akin personally yon. Sabi naman ng legal counsel ng Suara Sub Media Corporation, Pero feeling namin, parang nilalagyan kami ng busal dito. Tama naman si attorney. Yun na nakakairita dun
Pwede namang i-reprimand di ba? I-reprimand yung kanilang host. Pwede naman sabihin, mag-sorry ka. Pero yung sasabihin mo, franchise gusto mo, tanggalin ko. Ha? Ha? Yan ang public servant natin, napakasiga. Ganyan ang mga public servant. Public boss pala, hindi pala public servant. Bossing ang dating Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ay, nako. Kaya ang talagang issue ko dito, si congressman, mukhang sumobra. Tama naman, ipagtanggol mo yung amo mo. Kung gusto mo sumipsip dun sa amo mo, gusto mo, halika mo puwet, wala kaming problema dun. Totoo naman, wala naman kaming problema kung gusto mo humalik sa puwet ng amo mo. Pero yung para takutin mo pa ang media na sabihin mo, tanggalan namin kayo ng franchise. O sasabihin naman nung iba, sandali. Di ba ganyan ang ginawa nyo sa ABS-CBN? Hindi po ako. Di ba ganyan ang ginawa nyo sa ABS-CBN? Iba ho yun. Bakit to? Yung sa ABS-CBN, marami hong violation, hindi lang fake news. Ako, pinakamatindi dun. Ako, yung fake news nila, sige, pwede pa mapalagpas yun. Pero sa akin, hindi pwedeng mapalagpas yung hindi pagbabayad ng tama dun sa kanilang mga empleyado. Yun, at alam naman natin na pagdesisyonan ng korte ho yun. Di ba? Kaya nga ito, franchise kagad. Tama yung sabi nito franchise kagad, di ba pwedeng segment lang? Kaya nga yun na nga, tama to si Gorgonya Triviana. Personalan na yan dahil sa politics. Yun, tama. Yan, tama sabi ni Diego Latigo, Duterte kasi talaga ang target ni Suarez. Yun, napapaghalataan. Kasi kung talagang may mali, yung mali ang targetin mo, mali sinabi mo. Mag-sorry ka, ito ang totoo. Tapos, di ba? Hindi, franchise mo. Kaya mo. Kaya ba ng franchise mo? Bully